mga panibagong liderato, huwag pong sabihin na ito po'y pinlano namin. Opo. Hindi po totoo yan. Yan po ay isang bagay na doon lang na, kahit naman po si Senator Marcoleta, hindi din po niya alam na si Senator Bato ang dadating dyan. Magulo ang daan, hindi tayo bibitiw. Sa luha at sa galit, may puso pang aawit. Bumangon ka, bayan. Linggo, noong nagpatawag ng nagpupulong, Senator Alan Peter Cayetano, sa isang tahanan diyan sa Forbes Park. Tingan po kami doon, 12 kami. Tanong kami, ano ba itong pagpupulong na ito? Sabi ni Senator Alan, meron na tayong numero. Sabi ko, anong numero? Papalitan na natin ang liderato. Nagtaka ako, sabi ko, paano tayo? 12 lang tayo. Sabi niya, may dadating. Sabi ko, sino yung dadating? Basta, malalaman na lang nyo yan sa araw na yon. Kaya nung dumating si General Bato, si Senator Bato, wala po kaming alam. Ayun. Kasinungalingan po ang sinasabi ng marami doon na mapaggawa ng kwento. Opo. Mas maraming scriptwriter sa politika at maraming direktor. May kanya-kanya. Isa lang po ang nakakaalam na dadating si Senator Bato. Si Alan lang po. Kung saan na kaming inaasahan daw. Di, oo. ako po kasi kailanman hindi ako nakialam Okay. diyan sa palit ng liderato. Dahil hindi ako nag-i-interest sa mga komite, ng mga matitinding komite. Opo. Ang mga komite ko lang, may kinalaman sa advocacy ako, sa Muslim affairs, Yan. sa mga katutubo, sa mass media. Yan po ang aking no. Kaya po nung dumating si General Bato at nagkaroon ng mga panibagong liderato, huwag pong sabihin na ito po'y pinlano namin. Opo. Hindi po totoo yan. Yan po ay isang bagay na doon lang namin, kahit naman po si Senator Marcoleta, hindi din po niya alam na si Senator Bato ang dadating dyan. Yun po ang dapat gawin ng lahat Opo. ng senador. Hindi lamang kami. Dapat lahat ng senador, proteksyonan natin yung kapwa natin, senador. Kapwa natin yan, ihiwalay muna natin yung politika. Ay, Kahit tama na kayo. minorya o mayorya, ang pinag-uusapan natin dito, isang senador na hinabol sa hagdan, paakyat at nasugatan pa nga. Kasi po, nagkaroon ng sesyon at napalitan nga yung liderato kasi 13 na po kami. Hindi na po siya naitanong kasi mataas na yung emosyon. Tinumpronta niya na po kagad yung media. Sinabi niya, kasi yung media, tinanong siya, ba't ka nandito? Nagulat si Bato. Sabi niya, bakit nung wala ako, tanong kayo ng tanong, bakit ako wala? Ngayon nandito ako, tatanungin niyo ako, bakit nandito ako? So, mataas na po yung emosyon. Kaya ako po, ang binigay ko sa kanya, tubig. Niyakap ko siya, pare, maraming salamat at dumating ka. At ito na yung hudyat para tayo naman na maging mayorya. At yan naman po, hindi po yan bago sa Senado. Nagkakaroon ng palit ng liderato. Huwag po natin gawing masyadong malaking issue na nagkaroon ng palit ng liderato. At yan po, asahan po ninyo yan. Kapag naging isang Agos na lang ang Senado, ibig sabihin may conspiracy na dyan. Kakasapakat na yan. Nakakatakot yun. Nung nandun na po kami, may nagbulong po sa akin. Sabi niya, nandyan si Trillanes. Sabi ko, anong ginagawa ni Trillanes dito? Hindi naman siya senador. Anong ginagawa nito dito? May dala daw pong warrant. At yung una kong tinanong, teka, pulis na ba ngayon ito? Akala ko, Navy ito. At sinabi po nila, sabi din po nung, ang nagsabi po sa amin, yung USAA na nandyan si Trillanes. Di sinabi ko kay Bato. Sabi ko, General, andyan daw si Trillanes, may dalang warrant. Di sinabi namin ngayon kay SP, kay Senator Alan. Sabi naman ni SP, saan galing yung warrant? Pero kasi wala po silang pinakikita wala. So madaling salita, nandun po pala yung NBI. Nasa loob na po ng building. So ang nangyari po, sinuspend ng session, dinala muna po sa lounge si Senator Bato. Habang nag-uusap, si Senator Alan Peter Cayetano, ang bagong SP, at yung direktor ng NBI na si Attorney Matibag. Kasi po, nagkasundo na habang wala yung warrant na pinapakita, na talagang may warrant, kasi hinihingi po ni SP yung warrant, wala naman po silang mapakita. Lumabas muna sila ng Senado. Kasi anong ginagawa nila sa loob ng Senado at manghuhuli sila na wala naman silang dalang warrant. Nangyari po, nagkagulpihan. Yung isang usaan namin, nagwardya, ginulpi, binugbog ng isang pulutong ng NBI agent at isinasakay sa kotse nila. Kaya ang ginawa po, kinontempt ngayon ni Alan Chuma ngayon, hinuli. Yung mga nambugbog. Hindi dapat palalabasin ng Senado yung mga yun, di ba? Nambugbog ka. So ang nangyari po, nagkaroon na lang ng deal. Sabi nila, palalabasin na namin kayo, itong mga NBI na to,
huwag ninong pakialaman muna si Bato dahil wala naman kayong warrant. Ayun. So yun po, tumahimik noong araw na yon. Oho. Senator Bato, natulog po sa Senado. Doon, nag-overnight, Kasama yes. ko po. Hindi po kami magkatabi Baka akala nyo, magkatabi kami. Opo, hindi po. Opo, nandun po siya sa opisina niya. Oho. Nandun po ako sa opisina. Delikado, baka magkatabi kami. Martes, ang sabi nila, magkakaroon na naman ng kudita. Ibig sabihin, papalitan na naman si Alan. Sabi ni Bato, sayang naman uwi ko dito kung maalis din si Alan. mapapatindi ka Sana agad. maging matibay tayong 13. Martes po, hindi po naging matagumpay yung kudita sana laban kay Senator So Alan. tinangka talaga ba nila? Talaga. Meron po. okay, Kaya sinabi naman po ni Madam Amy Oho. Wag na lang ho akong paniwalaan ninyo kasi sasabihin nila, ano yan, ganito yan, ganito. Oho. Si Madam Amy na lang, may pressure talaga. Oho. Miyerkules. Kasi Martes naging matagumpay ang Senator Alan Cayetano. Oho. No? Iba na ang ambient. Okay. Iba na sa loob ng plenaryo, nangangamoy may trouble. Wednesday pa lang ho, maugong na magkakaroon na naman ng leadership change. Hindi Yun naman muna. po ngayon nagtagumpay. Oho. Hindi nagtagumpay. Iba naman na ngayon. Oho. Oo, meron na tayong kinakatakutan ng mga armadong kalalakihan sa labas. Yung balitaan una, hindi kami maniniwala. Nag-usapan na May usapang lalaki na si SP Alan. SP Alan Tsaka saka si Director Matibag. Director Matibag na sinasabi na may mga armado na sa labas. Kasi ako, natural na may armado na dahil 1,000 pulis na yun nandun Oo nga po, oo. Meron ng 1,000 Tsaka pulis may mga doon. may nagrarally sa May labas, nagrarally na yung pro impeachment, nagrarally na rin yung Ayun, anti-impeachment. So kami, ang iniisip namin, itong ganap na ito, may kinalaman lang ito sa impeachment. Hindi kay Bato. Nung gabi na, ang sabi kasi sa amin, dadating yung articles of impeachment. Sabi sa amin ni SP Alan, kayong umalis. Oho. Dito lang kayo sa opisina ko. Oho. Kasi tatanggapin natin yung articles of impeachment. Ayun. Habang nag-aantay po kami doon, nagkaroon ng komusyon. Sinabi ng USAA, meron ng mga armado sa mismong premises na. Hindi may mga nasa labas na po na nakukunan nila Oho. na meron ng mga armado doon sa bintana, sa labas ng Okay. tatanawan. Opo. So sabi ni General Bato, Senator Bato, mas mainam siguro wala ako dito sa opisina ni Yun ang... ni Senator Alan. Opo. Dahil madadamay pa tong mga senador na to kung huhulihin ako. So, yun- Kaya po umakyat kami. May video yan, boss. Oho, May oho. video yan. Na umalis kami sa opisina ni Senador Alan. umakyat kami sa 5th floor. Okay. Kasama ko si Senator Bato. Oho. Kasi nga, kung totoong magsaserve ng warrant itong NBI, mas maganda nga naman sa opisina ni Bato. Bakit naman Okay. sa opisina ni Senator Alan? Nung nandun na kami sa 5th floor, wala naman ho kaming narinig na putok doon. May mataas nakarating sa amin na nagputukan sa baba. Di nung umakyat po yung kasama namin isa, sabi, nagkaputukan sa baba. Sabi ni Senator Bato, brother, tingnan mo nga. Sa akin po yun. Kaya po ako bumaba. May video rin po yun. Nakita kayo sa May video. rin po yun. Bumaba ako. Pumasok ako doon sa opisina ni Senator Alan, ni SP. Tinignan ko sa loob. Okay naman yung mga senador. Pero syempre, wala na hong ilaw. Tensyon Opo. Oho. Naka-live sila. Pumasok na po yung takot. Opo. May umiiyak na po sa kanila. Dahil putukan po talaga. Oho, Pati oho. po yung mga kasama nating media, talagang nagtawa tatakot na. rin. Opo, oo. Ako naman po, dahil nakita ko naman okay sila, umakyat na naman po ako. Na-video rin po yun. Bumalik ulit kayo sa opisina. May video din po Floor, yun. Na humabol pa yung media. Sabi sa akin, okay lang po ba kayo? Siyempre, okay. Sumunod yung media. Ang sabi ko, huwag kayong sumunod kasi may mga armadong tao na dito sa Senado. Okay. Baka madamay kayo. Kaya gumaganon ako, doon kayo. Oho. So, umakyat po ako uli. Kay General Bato, sabi ko, pare, nakaputukan na nga sa baba. Kitang-kita ko nag-alala si Senador Bato. General Bato. Aha. Sabi niya, maraming tao sa baba, pare. Madaming tao sa labas. Bakit nagkaputukan? Sa madaling salita po, nung nabalitaan namin, Oho. na nandun na si Secretary John Vic Remulla Opo. at nandun na yung PNP chief, bumaba po si Bato. Ipag-usap kay Secretary John Vic. Opo. Dalawang lalaki naman ito. Maganda naman yung usapan nila. Ang sabi naman ni Secretary John Vic kay Bato, hindi ako nandito para arrestuhin ka, pare. Ako, para secure yung lugar. Sabi niya. Eto ngayon, si General Bato, sabi niya, nandun si PNP chief. Ang sinabi niya, pwede bang i-custody niyo ako? Custody na lang niyo So, ako. sinasabi ito ni Senador Bato kay PNP chief. kay General Sa harap Batates. po ni Secretary Oo. John Vic Oo. na nagbiro pa si PNP chief. Sige, doon sa custodial. Nagtawanan pa kami. Sabi ni Bato, baka pwede naman doon sa White House. Ano po kagaan, ha? Oho. Ang usapan. Wala pong tensyon kasi nga, secured yung lugar. Oho.
So habang inaantay po ni Bato yung salita ng kung papayag sila o hindi, Maikuso lumabas din muna si Bato, tiningnan niya yung pinangyarihan. Kung saan nagkabarilan, kung saan gano'n. okay. Yun, nakita ko na po talaga na medyo nag-aalala na si Bato. Nag-aalala siya, hindi sa kanyang sarili, Hindi kundi po. sa mga taong nandun. Kung paano ma-diffuse yung sitwasyon na yun. Kasi boss, hindi na biro yun.